Hi guys! Welcome again sa another episode ng Konting Kulitan at mas maraming kalaman dito sa Scoot Monkey. I-discuss ko ngayon is yung different types of calipers natin na ginagamit natin sa ating Vespa. As you can see, ang daming klase, iba't ibang brand, iba't ibang types ng calipers. Now mag-start ako ngayon dito sa stock, kung ano yung nakakabit sa atin sa Vespa natin. As you can see dito, yan. Bakit stock? Bakit nga ba tayo nag-upgrade ng mas malakas at mas malalaking preno? Now, the difference kasi from this one, kung tatanungin nyo, etong stock natin kasi, two-pot to. Two-pot na tong stock natin. The only difference lang, yung dalawang piston na nandito, eto lang yung tumutulak papunta dito para maipit yung rotors natin. Kung mapapansin nyo, ito, naka-steady, nakasandal lang yung isang, yung isang brake pads. So, ito lang ang gumagalaw, yung kabilang side. So, mas efficient kasi ang braking kung kaliwa at kanan yung gumagalaw na piston. So, that's why yung iba, nag-upgrade. Pakita ko na sa inyo yung mga different types ng ating mga calipers dito, like this one. This one is from Brembo. Ito two-pot to. Kaliwa, kanan ng ang pistons niya. Pero ito, pagka nakasandwich yan dun sa ating rotor disc, parang sandwich yan. Gumagalaw yan parehas, umiipit yan parehas na ganyan. So, mas efficient ang braking, mas malakas, plus mas malalaki yung pistons niya compared dito sa ating stock. So, makikita niyo yung difference yan. Yan. Pakita ko sa inyo iba-ibang klase na ito, iba't ibang function ng ating mga calipers. Yan. Tulad yan, two-pot to, mas malalaki ang piston, tapos ang galaw niya is pa ganon. Pa-sandwich dun sa ating rotor disc. Now, yung isa namang klase, still the same, two-pot pa rin. Also from Brembo, two-pot pa rin to, the same function. The only difference naman tong isa, this is made from CNC. CNC siya, isang malaking, isang buong block ng aluminum, and then kinat siya para maging gintong shape. Not unlike this one, yung unang pinakita ko, this one is casted. Ang casted naman is tinunaw yung yung alloy, and then merong molde para mag-shape ng ginto. So, yan ang difference ng dalawa. So, ito yung casted, ito yung CNC na tinatawag. So, ang difference pati yung logo. Yung logo nila, ito, sign lang, ito, Brembo talaga yung nakalagay. So, yun yung difference ng two-pot na CNC and two-pot na casted. When it comes to performance, it's almost the same. The only difference siguro, ang CNC, mas mabilis na lumamig to because dun sa material na ginamit. Pero performance nila, it's almost the same. Almost the same talaga. Size ng piston, isa lang rin. Isa lang rin yan. So, the only difference is yung material na ginamit. This one is CNC, this one is casted. So, yon. Now, lipat tayo sa susunod. Difference between 4-pot axial and 4-pot na radial mount. Now, the difference nito yung mga mounting lang ng ating bracket para dun sa calipers. Yan, ganyan ang mounting yan. Sasali. Yan. Now, ano ba difference ng 4-pot sa 2-pot? Again, kunin natin ulit itong 2-pot. Nakita nyo, side by side. Ang 2-pot, dalawa ang piston na malalaki. 4-pot is 4 naman siya. So again, the more pistons na umiipit dun sa ating brake pads, going dun sa rotor disc, syempre the more piston na tumutulak, mas malakas ang preno. So, yan ang difference. Difference ng 2-pot, then 4-pot. Yan, 4 ang piston, 2 ang piston. So again, eto, meron ding CNC nito, meron ding casted. So, right now, wala tayong CNC na axial. So, pinakikita ko sa inyo yung casted na axial mount ng Brembo. Yan. So, yung etong isa naman,
They call this dilemma. Also, 4-pot din. Pero ano ba nga ang difference nung dalawa? This is axial mount. Again, yung mounting ito nasa ibabaw. And then, yung radial mount, andito sa dulo-dulo ang mounting niya. So again, the better yung mounting, the better yung mas stable yan dun sa ating kinakabitan ng calipers dun sa ating Vespa. The more stable, the more efficient ang braking system. So, yun yung difference ng axial mount and then sa radial mount. Yung mounting nito ang pinagkakaiba niyan. So, in terms of performance, it's almost the same. Yan, almost the same yan. Ang pinagkaiba lang talaga nila, mounting ng ating preno. Kasi ito, mostly, ang madalas na nagagamit kasi itong radial mount is more on pang big bikes. Kasi yung big bikes are made for performance, mas mabilis, mas patuloy, mas mabigat. So, basically, ang kailangan niya, mas malakas na preno. So, ito madalas na ginagamit sa mga big bikes. Sa Vespa natin, yan din. May mga gumagamit niyan. GTS 300, Say Journey, name it. Basta yung usually to sa mga malalaking Vespa na. So, another one, yung sinasabi ko kaninang radial mount, meron din yon na radial mount na CNC rin. CNC naman. So, again, magkaibang model lang, pero same yan, parehas na 4-pot, parehas na radial mount. The difference again, casted, ito, melted alloy, nilagyan na nasa molde para mag-form ng ganito. Ang CNC is galing sa isang malaking block, kinorte para maging ito, nagsasa CNC machine para maging isang caliper. So yan ang difference. In terms of performance, again, almost the same. Mas mabilis na lumamig ang CNC kasi nga dahil dun sa material na ginamit. Now, lipat naman tayo. Yung iba, mayroon tulad nito, stage 6 naman. This is 4-pot, radial mount, lightened. So, makita nyo yung difference. From Brembo, dun tayo sa stage 6, mas maliit. Unang-una, yung gawa niya maliit. Pero in terms of performance, parehas na 4-pot yan. Mas magaan, radial mount na, CNC pa, tapos 4-pot pa. So, kung gusto nyo ng magandang performance, gusto nyo magaan lang, eto lighten kasi to, stage 6, silang gumawa ng ganyan na maliit na calipers na 4-pot na radial mount. Yan. Maganda rin yan. Actually, lahat naman maganda. So, pinagkaiba na lang talaga, nasa preference nyo na lang talaga yan kung ano yung gusto nyong ilagay sa mga Vespa nyo. Pero sana napaliwanag sa inyo na maayos kung ano yung difference from stock to 2-pot, and then dun sa 4-pot, 4-pot axial, 4-pot radial. Yan, at least napaliwanag ko na sa inyo yan. Now, eto, nagmamatter lahat ng calipers natin. Siyempre, dugtong-dugtong yan. Kung meron kayong calipers na ganito, might as well, pwede na rin kayo magpalit ng brake hose. Maraming klaseng brake hose na ginagamit natin. Maraming branded. May Earls, may GP Racing, marami yan. Lahat yan puro braided hose. Much better kasi kung braided hose ang gamit natin sa mga to kasi magiging mas efficient ang braking natin. Now, nagmamatter lahat yan. Meron din tayong dalawang klase ng rotor disc. Kasi magkakadugtong yan. O sa nagpalit ka ng calipers, magpapalit ka rin syempre ng performance na rotor disc. Now, the difference between the two, ito yung fixed. Bakit fixed? Kasi naka-fix to sa hub. Yan, nakakabit yan. At unlike this one, ito ang tinatawag na floating disc. Ito, nakahiwalay yan. Kung makikita nyo, may rivets yan. Tignan nyo yung likod. May parang washer yan na spring. Kasi gumagalaw to, yung gitna. Gumagalaw yan. So, eto, parang 2 pieces siya. Isa dito, isa dun sa labas. May inner, may outer. So, ano nga ba mas maganda sa dalawa? Fixed o yung
Floating disc. Siyempre, pinakamaganda pa rin, floating disc. Kasi ang floating disc, mas efficient siya, mas mabilis lumamig. And then, bakit nga ba floating? Kasi pag nakakabit dito ang hub mo, hindi porsado ang disc. Kasi nag-a-adjust siya doon sa calipers natin. So, yan. Kung makikita nyo yan. Ganyan yan. So, pag tumatakbo kasi yan, pag tumatakbo ang gulong natin, tumatakbo ang disc, umiikot. So, pag mumreno ka, hindi sumasama yung hub. Nag-a-adjust yan dito sa, eto yung gumagalaw, yung mga rivets na to. Yan yung nag-a-adjust doon sa caliper. So, mas efficient ang braking, mas malamig, mas mabilis siya lumamig. So, much better talaga ang floating. Kaya mapapansin nyo, even sa mga big bikes, yan din ang gamit. Puro floating disc. Karamihan ng nasa big bike, puro floating disc. Then again, kasi this is designed for performance. So, this one, yung mga diniscuss ko tungkol dun sa Brembo na calipers natin, kung gusto nyo pa na mas maganda ang magiging mas efficient ang braking nyo, pakita ko sa inyo yung ginagawa namin dito. Pakita ko sa inyo itong ginawa namin dito. Ito, almost complete yung nilagay namin sa kanya na braking system. Now, pakita ko ito, naka-RCS to na Corta Corsa. Ito yung sinasabi ko na isa pa na kung gusto mas maganda yung braking system mo, magpalit rin tayo ng Brake Master. Ito na tawag ng Brake Master. This is RCS Corta Corsa from Brembo, of course. Now, kung masisilip nyo dito, naka-Earl's brake hose din to. Naka-braided hose siya. Plus, yung mga fittings niya is from HYB. So, yung mga fittings na yan, Earl's na brake hose, lahat yan braided. Yan yung nakakabit dito sa ating Brake Master. Going down dito, ayan, going down, ito is the same. Yung pinakita ko sa inyo, naka-CNC siya na Brembo na 4-pot radial. And then ito, yung galing doon sa taas, braided hose, going here. Nakikita nyo, naka-fittings din siya lahat. Going doon na sa Brembo niya na calipers. So, lahat nagmamatter yan sa braking system. Kung kompleto tayo ng ilalagay, kung meron tayo ng Brake Master, meron tayong magandang caliper, and magandang hose. Kasi lahat yan, dumadaan yan doon. Once bumomba yung pump nito, dadaan sa hose, going doon sa ating caliper. So, yan, mas efficient ang braking, mas maganda, mas malakas. And plus, ang advantage kasi ng merong gentong Brake Master is mas magaan siya ipreno. Mas malambot na siyang ipreno. Not unlike dun sa nakakabit na stock. Ayan, pakita ko sa inyo yung stock. Andito naman yung stock. Ganito yung itsura ng stock. So, pakita ko sa inyo yung difference ng stock dun sa RCS na Corta Corsa nakalagay. Eto, may naka-open tayo isa dito. Eto yung stock. Kung titignan mo yan, mas maliliit kasi yung pump niyan dito compared sa mga Corta Corsa na nakita nyo kanina na RCS, mas malalaki yung pump nun. So, mas magandang pump, mas malakas syempre bumuga ng fluid going doon sa ating calipers. So, yun. Sana napaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga difference ng braking system na ginagamit natin sa ating mga Vespa. So, it's all up to you kung anong gusto nyong gamitin. Pwedeng radial, pwedeng axial, pwedeng 2-pot, 4-pot, marami. So, that's the difference. Sana naipaliwanag ko sa inyo ng mabuti lahat yan. Hopefully, kung meron kayong mga ibang questions o meron kayong gustong i-discuss, please feel free to comment para ma-discuss ko sa inyo maigi. Kung may mga tanong kayo, much better, pumunta kayo dito sa shop. Mas napapaliwanag ko na maayos sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo malaman sa any parts or any pyesa na nandito sa shop na para sa ating mga Vespa. So again, dito kasi sa Scoot Monkey, nagpagawa ka na, natuto ka pa. So, yun talaga yung awareness na gusto kong ibigay sa mga clients natin, lalo na doon sa mga first-timer na nagve-Vespa. So, kung gusto nyo may malaman na any questions about Vespa, any questions about parts, didiscuss ko yan sa inyo. So, yun, thank you, and hopefully, mag-upgrade kayo ng
ng ating mga braking system soon. Kung meron kayong gusto ipakabit, punta lang kayo dito sa shop.